Magandang gabi po. Ako po ulit si Attorney Jen Du. Nandito po tayo ngayon sa live consultation and seminar na rin. No? May hinanda akong maikling seminar para sa ating mga tagapasunod at hintay-hintay lang tayo ng medyo dumami yung mga nanonood bago natin simulan yung ating seminar. Pero po pwede na po kayong magtanong, mag-comment lang dyan ng inyong mga labor questions at susubukan natin sagutin habang tayo ay naghihintay. First come, first serve po ulit ang tanong. Kung sino po mauna, siya po ang aking sasagutin hanggang maubos yung ating oras. So, hintay lang po tayo muna ng dumami yung viewers. Sige po, simulan na natin muna yung maikling presentation lang. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga regular na trabaho at saka sa contractualization. Pambungad lamang dito sa topic na ito. Marami kasi, kaya ko ito piniling topic dahil marami rin nagtatanong doon sa aking page, mga nagme-message. Minsan kasi hindi specific o hindi alam nung manggagawa mismo kung siya ba ay contractual, agency hired, kung ano ba yan, regular ba siya sa agency o regular sa principal. So, magandang malaman natin ano ba sinasabi ng batas tungkol sa mga regular na trabaho. Dapat bang regular ka o hindi? Yung tama ba na ikaw ay nasa agency o dapat ikaw ay nasa principal o sa kumpanya? So yun yung mga susubukan nating sagutin ngayon. Very basic lang ito aking presentation dahil nga wala ito masyadong mga legalist. Pero gusto natin kasi mas maintindihan ng mas maraming mga tagapanood natin yung ating presentation, yung ating didiscuss ngayon. Maikli lang ito. 10 slide lang ito. So pagkatapos noon, tayo, subukan natin sagutin yung mga nagtatanong na. May mga nagtatanong na ako nakita sa ating page. So una, sa usaping regular at saka contractual, kailangan muna natin maintindihan yung konsepto ng tinatawag na security of tenure. O sa Tagalog, kasiguraduhan sa trabaho. Kasi alam nyo, mga kamanggagawa, yung batas natin, yung 1987 Constitution at Labor Code ay pinapaboran na magkaroon ng permanenteng trabaho ang mga manggagawa. Karapatan po yan ng mga manggagawa. Bakit? Dahil nga nire-recognize ng batas at ng Estado ng Pilipinas mismo, ng gobyerno, na ang mga manggagawa ay kasama o crucial, actually indispensable sa nation building, sa pagbuo ng bansa. Kasi kung wala nga naman manggagawa, walang magdadrive ng mga bus, walang magpapaandar ng mga makina, walang magsisilbi sa atin sa mga restaurant, wala lahat.
titigil ang mundo kapag walang manggagawa. Kaya dapat lang na pahalagahan ito ng mga estado. At kitang-kita naman yan. Nakita nyo sa ating mga screen, no? Sabi sa 1987 Constitution natin, Article 13, Section 3, makikita nyo, inilagay dyan yung mga karapatan ng mga manggagawa dito sa atin ayon sa ating konstitusyon. Papaalala ko lang, yung konstitusyon natin, yan yung pinakamataas na batas sa buong bansa natin. Ibig sabihin, yung Kongreso o yung Senado, hindi po pwedeng gumawa ng mga batas na tataliwas dito sa ating konstitusyon. Sa konstitusyon lahat nagmumula yung ibang batas. Pati yung labor code na yan, kapag kaya may kumontra dun sa mga provision ng konstitusyon, yan ay walang bisa. So, napakalaking bagay na nandiyan mismo sa konstitusyon yung mga karapatan ng manggagawa. Nakalagay dyan, nakita nyo, naka-underline sa bandang kaliwa, yung karapatan for self-organization, ibig sabihin yung magbuo ng union, gumawa ng sariling organisasyon. Karapatan yan. Karapatan para sa collective bargaining and negotiation. Yung kapag ka-union ka na, makipagtawaran ka sa iyong employer ng mga benepisyo at sweldo. And, nakalagay, peaceful concerted action. Peaceful, mapayapa, concerted, sabay-sabay na pagkilos. Ibig sabihin, anong mga example niyan? Kunwari, yung magsuot kayo sabay-sabay ng ribbon, kayong mga manggagawa sa kumpanya, magsuot kayo ng pulang ribbon sabay-sabay. Wala ka nasasaktan doon, peaceful yun. At sabay-sabay na action. Karapatan yan ng manggagawa nakalagay sa labor code, sa constitution. Nakalagay pa nga dyan, including the right to strike. Karapatan nating magwelga. Sabi. Ang pinagkaiba po ng welga at saka peaceful concerted action, pag welga, ibig sabihin, tumigil ka sa trabaho. Hindi ibig sabihin pag welga, yung magpipiket ka, makikita mo, magrarally sa labas. No, hindi po yan yung welga. Kung kunwari, 8 to 5 ang iyong trabaho, pumasok ka na alas 8, tapos hindi ka nagtrabaho, sabay-sabay kayo. Yung mga kasamahan mo sa trabaho na hindi nagtrabaho, umupo lang kayo doon, strike po yan. Hindi mo kailangang mag-picket o gumawa ng placard. Pero kunwari, nag-picket ka o kaya nagkumuha kang placard. Tapos lunch break, doon kayo na gaganong-ganon sa labas ng kumpanya o sa loob. Yun po ay hindi strike kasi hindi mo naman oras ng trabaho. No? So, yun ang pinagkaiba niyan. At kung titingnan nyo yung provision ng 1987 Constitution, nakalagay dyan, they shall be entitled to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. So nakalagay mismo, security of tenure. Merong karapatan ang manggagawa na sa security of tenure, humane conditions of work, makataong kondisyon ng trabaho, at pinaka-importante, living wage, nakabubuhay na sweldo. Sa kasamaang palad, yan, nakabubuhay na sweldo na yan ay hindi yan napapatupad ngayon. Kasi minimum wage lang ang pinapatupad ngayon eh. Walang, kumbaga, hindi yan kasi self-executing provision na tinatawag ng konstitusyon. Kailangan niya may batas pa. So, kailangan niya kalampagin natin yung mga congressman at senador para maggawa ng batas na sumusunod dito, na mabigyan yung manggagawa ng living wage. Sa labor code naman tayo pumunta. Ano nakasabi dyan? Diyan na makikita mo na Article 279, ano nga bang ibig sabihin ng security of tenure o kasiguraduhan sa trabaho? Sabi, ang ibig sabihin naman yan, kapag ka mayroong security of tenure ang manggagawa, the employer shall not terminate the services of an employee except for just or when authorized. Ibig sabihin, hindi po pwedeng sisantihin ng employer o ng kumpanya, basta-basta lang ang isang empleyado nang walang dahilan na tinatawag na just and authorized causes for termination. Nasa labor code po yan kung kailan lang po pwedeng tanggalin ng isang empleyado na mayroong security of tenure. So napaka-importante po niyan security of tenure dahil yan yung pumuprotekta sa mga manggagawa na huwag masisante. Inuulit ko, nasa Constitution yan at nasa labor code. So sino ba ang mga nag-i-enjoy niyan ng security of tenure? Regular lang ba na empleyado? Hindi po. Halos lahat ng klase ng empleyado, mamaya meron ako discussion dyan kung yung mga klase ng empleyado, nag-i-enjoy ng security of tenure. Kahit ikaw ay, for example, probationary o fixed term o project-based employees, meron pa rin kayong security of tenure. Magkakaiba nga lang yung klase ng security of tenure nyo. Mamaya, i-discuss ko po yan. Tutok muna tayo ngayon sa regular na trabaho kasi ito yung pinakagusto kong i-emphasize. No? Ayon sa labor code, sino ba ang regular na empleyado?
Unang-una, nakalagay dyan sa Article 280 ng Labor Code, yung usually necessary and desirable. Importante yung katagang yan. Mamaya explain ko ano ibig sabihin yan. Number two, nakalagay doon yung mga casual na empleyado na lumagpas ng 1 taon. At sabi naman din ng Article 281, yung mga probationary employees daw na lumagpas na ng 6 na buwan na hindi ka pa tinatanggal. So yun regular ka kapag isa ka sa mga yan. Ano nga bang ibig sabihin yung number 2 at saka number 3, madaling maintindihan, no? Casual ka o contractual ka empleyado, tapos lumagpas ka ng 1 taon. Yung pangatlo, probationary ka, proby ka pa lang, tapos lumagpas ka ng 6 na buwan, tapos hindi ka sinisante. Ibig sabihin, pumasa ka sa proby. Ano pa ba yung iba, bukod sa regular, ano pa yung ibang klase ng mga empleyado ayon sa Labor Code? Nandyan yung project employee, fixed term o contractual employee, at saka yung seasonal employee. Ang project employee, madalas ito dun sa mga construction, no? Ibig sabihin kasi yung nature ng negosyo ng inyong kumpanya ay merong by project lamang. Kunwari, kitang-kita mo yan kapag sa construction kasi by building lang. Pagkatapos ng building na to, wala ka na rin trabaho, ibig sabihin. Or pwede ka na ma-rehire kapag may bagong building na. Pero habang naghihintay, mula nung matapos yung building mo na ginawa, hanggang sa makakuha ulit ng bagong kliyente, construction company, wala ka rin trabaho nun, no work, no pay. Kasi hindi ka nga regular. Pero, sabi ko nga kanina, hindi lang regular may security of tenure. Yung mga project employee, yung mga construction worker, for example, habang hindi pa natatapos yung iyong building na ginagawa, meron kong security of tenure. Hindi ka po pwedeng tanggalin basta-basta ng iyong subvisor o ng may-ari ng kumpanya kung hindi pa tapos yung project. Kasi ang kontrata ninyo ng iyong employer ay tatapusin ninyo yung project. Diba? Pwede ka lang sisantin kapag ka merong just at saka authorized causes. Yung fixed term employee naman, nakalagay mismo sa kontrata. Bagong bagong hire ka pa lang, nakalagay 1 taon ka lang o 2 taon ka lang sa trabaho na to. Kasi pagkatapos nun, ay hindi na kailangan yung iyong serbisyo. Yan din tinatawag na contractual kasi by contract na ang iyong ang trabaho mo. Meron din yung security of tenure. Kung nakalagay 1 year o 2 years yung iyong kontrata, dapat hindi ka pwedeng tanggalin bago matapos yung iyong kontrata kung walang just or authorized cause. Pangatlo, yung seasonal employees, ito yung sabi nga ng pangalan, by season. Kunwari, may example nito, kunwari yung mga manufacturing companies kapag Pasko. Malapit na magpasko, tulad ngayon, bare months. Dahil pag bare months, tumataas ang konsumo ng mga tao. So, mas marami dapat gawin yung mga kumpanya na produkto. Ngayon, pag mas marami kailangan gawin ng produkto, hindi sino ba naman ang gagawa ng produkto? Hindi naman siyempre yung kapitalista, yung manggagawa. So, kailangan niyang mag-hire ng bagong manggagawa ng additional, pero for the specific season lamang. Mga bare months lang, for example. Pagkatapos nun, pag wala ng demand, ikaw daw ay pwede nang sisantihin. Ito, sinasabi ko kanina, yung number 1 natin sa regular employee. Ano ba yung sinasabing usually necessary and desirable? Kasi napaka-importante ng katagang to dahil ito minsan ang magsasabi kung ikaw ay regular o hindi dapat sa kumpanya o sa principal. Ibig sabihin lang naman niya kung wala yung trabaho mo o yung posisyon mo sa trabaho, hindi magagawa ng kumpanya yung kanyang pangunahing negosyo. Kung ikaw ay nasa kumpanya na gumagawa ng plato, tapos ikaw ay machine operator, dapat regular ka. Hindi ka pwedeng kuhanin sa agency. Regular ka dapat doon sa principal. Kung ang negosyo ay security guard, nagbibigay ng mga security guard, yung security guard hindi pwedeng nga sa agency. Dapat ay ikaw ay regular doon sa kumpanya ng security guard. Kung gumagawa ka ng mga kotse, for example, hindi magagawa yung kotse kapag ka walang mekaniko o walang gumagawa ng fabricator, for example. Hindi po pwedeng kuhanin sa agency yung mga ganong klaseng posisyon. Kung meron man, alam kong merong kinukuhang ganon, sa laganap po yan. Mamaya, sasabihin ko kung ano yung solution dyan.
laganap na yung mga ganyang klase, usually necessary and desirable na trabaho ay kinukuha sa agency. Lalo na sa mga industrial centers natin. Pero meron solusyon naman dyan. Marami kasing hindi sumusunod sa batas. Kanina galing tayo sa regular na trabaho. Ngayon punta tayo sa contractual na trabaho. Ito yung tawag natin ENDO. Ano ba yung mga klase ng ENDO? Una, bago natin itakal yon, yan ay pinapayagan sa ating labor code. Article 106 hanggang 109 ng labor code, sinasabi doon na pwede ang contractual na manggagawa. Kung naalala ninyo, nung pagkaupo ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinangako niya sa atin na contractualization must stop, sabi niya. Nag-file yan ng labor movement ng mga kaso, ng mga bills sa Kongreso para mapatigil yung contractualization, pero sa kasamang palad ay medyo kinapos at yan ay nabito o pinawalang bisa rin mismo ni Presidente Duterte. Pero ang naging resulta nun ay naglabas ng mga mas mahigpit na guidelines ang DOLE sa contractualization. Yan yung Department Order 174-17. Ibig sabihin, noong 2017 yan inilabas. Ano nga bang mga klase ng contractual na arrangements? Dalawang klase lang naman yan. Yung isa yung bilateral at saka pangalawa yung trilateral. Ibig sabihin, bilateral, dalawa. Ibig sabihin, contractual ka sa mismong kumpanya. Kapag ka trilateral, ibig sabihin merong agency na pumapagitna sa pagitan ng manggagawa at saka ng principal o ng kumpanya. Example ng bilateral, no? Nag-apply ka sa isang kumpanya pero nilagay doon every 5 months ini-endo ka. Yung tinatawag na 555 na arrangements, no? Kasi bakit 555? Kasi nakita nyo kanina, pag 6 months ka probi, regular ka na kapag ka hindi ka sinisante. So ginagawa ng karamihan ng ganyan na kumpanya ay every 5 months tanggal ka, sisanti ka, mag-reapply ka na lang uli. Pero nga, dire-diretso, 555, tuwing sisanting ka, tatanggapin ka uli sa trabaho. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, usually necessary and desirable ka doon sa kumpanya. Dapat regular ka. Trilateral. Ano naman ibig sabihin ito? Trilateral work arrangement. Meron sa gitna, agency. Siya yung parang broker. Broker siya nung iyong lakas paggawa. Itong ganitong klaseng arrangement, ito ay yung laganap talaga rin ngayon. Ito yung laganap ngayon na pinapagawang illegal dapat nga ng mga union at saka federation nung naging umupo si Presidente Duterte. Pero sa kasamang palad nga, mas nanaig yung mga agency at sila ay legal pa rin ito hanggang ngayon. Pero mamaya, meron mga instances dyan na illegal yung gagawin ng agency. Tulad nito, ito na ngayon yung slide na yon. Sinasabi ko, hindi naman porket may agency, legal na. No, marami kasing, actually doon sa sinasabi ko kanina, Department Order 174-17, nilalagay doon mismo, nakalagay mismo doon sa, na yon, Department Order, merong mga illegal na agency. Yan yung tinatawag na labor only contracting na agency. Ano yung mga yan? Yan yung mga kabo system. Yung madalas yan sa sa construction din eh. Meron lang isang tao, siya yung kukuhanan nung bisor ng mga laborer o ng mga karpintero, tapos kumakaltas siya doon sa sweldo ng mga construction worker. Kabo system yun. Hindi po pwede yun. Hindi pwede may pumagitna sa between the manggagawa at saka ng principal. Na wala ka namang mga kagamitan o kaya kapital. Pangalawa, yung mga in-house na agency o cooperative. Minsan may mga gumagawa dyan, manpower cooperative, in-house. Yung pala, si manager lang ang may-ari ng agency. O kaya yung isang may-ari, o kaya kamag-anak ng may-ari yung may-ari ng agency. Madalas na madalas po yan. Para lang hindi maiwasan magbayad ng mga benepisyo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay, etc., ilalagay sa agency o sa co-op lahat yung mga manggagawa. Minsan pa nga, pinapapalit-palit yung mga agency. Tapos, resign, reapply, yung mga manggagawa sa iba't ibang agency. So, bawal po yan.
makikita rin kapag labor-only contracting, walang control yung agency doon sa ginagawa na trabaho ng mga manggagawa. Ibig sabihin, yung bisor nila, for example, taga doon sa principal. Wala namang bisor yung agency. Hindi naman nakokontrol ng agency kung paano gagawin ng manggagawa yung kanyang trabaho, manner of job. So yan ay isang indikasyon na labor-only contracting yung iyong agency. Tapos, sinasabi nito ng DO 174, kapag ka daw at ito yung pinakalaganap, kapag ka yung binibigay ng mga trabahante ng agency doon sa principal ay usually necessary and desirable. Sabihin, mga machine operator, mga software, mga ganyan, mga cutter na nandoon sa naka-agency. Bawal po yan. Labor-only contracting yan. Malinaw na malinaw sa Department Order 174. Ano naman yung pinapayagan? Siyempre, meron din naman mga agency at manpower agency at co-op na legal. Pero ang requirement ng batas dyan, ito, pwede nyo tanungin ito sa mga may-ari ng agency ninyo. Kapag ka merong 5 million pesos dapat daw ang kapital ng agency, nakalagay dapat yan doon sa kanilang SEC o sa financial statements nila. Or meron siyang sapat na gamit o equipment. For example, isang security guard, nasa agency ng security guard, manpower, yung mga barrel, uniform, dapat ang may-ari ng agency. Kung may-ari ng principal, ano yon, labor-only contracting lang yon. Pagka, kunwari, sa delivery, may, mga driver ka ng sa warehouse. Pero yung mga sasakyan na ginagamit ninyo, ay doon rin sa kumpanya, sa warehouse din, hindi doon sa agency. Yun ay indikasyon na labor-only contracting lang kasi hindi niya gamit yung ginagamit ninyong gamit. So malinaw yun ang labor-only contracting, bawal. Ang job contracting, pwede. Dapat may 5 million ka at kagamitan sa trabaho. Bago ka masabi na yung agency mo ay legal. So kung alam mo na kung kailan ka dapat regular, di ba? Tapos, kunwari, nalaman mo, nasa agency ka, pero regular ka pala, ano ang dapat gawin? Ang tanong siyempre, attorney, ano ba dapat gawin dyan? Hindi naman sumusunod sa batas yung agency at kumpanya. Unang-una, pwede kang magkaso sa NLRC o pinakamalapit na National Labor Relations Commission ng regularization. Yan ay every region may NLRC, no? Pag Region 3 nandiyan yan sa San Fernando, sa Metro Manila nasa Banawe, Quezon City, kapag ka sa Region 4A nasa Calamba, etc., etc. Iba-iba yan per region. Pangalawa, pwede ka rin namang magsumbong sa DOLE at ipa-inspect yung kumpanya. May mga labor inspector kasi tayo na tinatawag na pupunta sa lahat ng kumpanya sa buong Pilipinas once every 2 years. Pero meron tayong tinatawag na complaint inspection. Kapag may nagreklamo sa DOLE, papapuntahan ng DOLE ng inspektor yung inyong kumpanya at titingnan kung sumusunod ba yung kumpanya sa labor standards o kung regular ba dapat o nasa agency yung kanyang mga empleyado. At pinakahuli at pinakatingin ko, sa opinion ko lang naman po, pinakamabisa na sagot diyan sa contractualisasyon na yan at saka sa mga illegal na mga agency ay magtayo ka ng union. Tayuan mo ng union at saka sabay-sabay ninyong ilaban yung inyong regularization. Kasi alam niyo mga kamanggagawa, kapag ka isa-isa ka lang, parang ting-ting yan, no? Cliché man, parang ting-ting yan. Kung isa ka lang, wala kang mawawalis. Pero kung sama-sama kayo, mas marami yung mawawalis ninyo. So, at mas mahirap kayong i-discriminate, i-harass, o sisantingin nung kumpanya o ng agency kapag ka lahat kayo ay sama-sama nagkaso at nag-union, di ba? Pero kung isa ka lang, 1,000 kayo kunwari, isa ka lang magkaso sa NLRC o DOLE, yari ka. Alam natin yung politika na yan sa kumpanya. Sisantingin ka o lumabang ka na lang kasi malakas tong babayaran lang namin yung labor. Gaganon pa yung mga iba dyan kahit hindi naman totoo. So, matatakot na yung manggagawa na lumaban. Pero kung kayo marami, sa 1,000 kunwari, 500 kayo na nagkaso, nagtayo ng union, walang magagawa si employer. Alangan naman tanggalin niya kayong 500. Wala na siyang gagawa, wala na siyang magiging negosyo. Paano siya kikita kung tatanggalin niya halos lahat ng kanyang manggagawa?
So, yun po, ang maikli natin presentasyon. Maikli pero medyo mahaba-haba din ata. Naroon naka 30 minutos din ako. So, ayun po, maraming salamat do sa mga nanood. Itong ating namang presentation na to ay nandito na permanente sa ating page at pwede naman itong i-share lagi. Nandiyan na yan. Kaya ako naman ginawa itong live recording na ito. Magsimula na tayo na magsagot ng mga nagtanong, no? Sabi ko kanina, first come, first serve po. Si Carl Holly ang unang nagtanong. So, totoo po bang exempted ang construction company sa 6 months po? Essential lang daw po ang 6 months. Mali po. Wala pong exception na ginawa na sinabi sa Article 301 ng Labor Code. Lahat po ng kumpanya sa Pilipinas ay dapat ibalik na sa trabaho after 6 months floating status or magbigay ng separation pay na 1/2 month career of service. Wala pong exception yan. Kahit po sino, kahit anong klaseng kumpanya, kailangan hanggang maximum lang na 6 months yung pag-floating status. Si Joey Villarreal, dapat po ba na ibawas sa bayad ng empleyado na naka-work from home kung halimbawa na mag-brown out or issue sa ISP para sa BPO worker? Ito, wala pa siyempreng malinaw na rules niya sa mga flexible work arrangements, work from home, telecommuting, etc. Pero ako, ang opinion ko dyan, kapag for example, nagkaroon ng interruption sa ISP or humina yung signal, kunwari, hindi ka makapagtrabaho, makapag-work from home, dapat yan bayad. Kasi yung oras na yon ay naka-earmark para sa iyong employer. Hindi mo naman kasalanan, it's without the fault ng empleyado kung ba't hindi siya makaperform ng kanyang duties. Ngayon, kung ikaw ay engaged to wait, dun sa ibig sabihin, yung oras mo, wala kang ibang, hindi ka pwedeng umalis ng iyong station, walang signal, etc. Kahit na earnest efforts na makakuha ng signal, wala pa rin. Yan ay dapat compensable time. Kailangan din naman kasi yung naka-work from home, definite yung time. Kung 8 to 5 lang, hindi po pwedeng tuwing lang merong internet. Kasi alam naman natin, walang may kasalanan sa internet na yan. Yung Globe, yung Smart, PLDT, etc. ay ginagawa naman nila yung best nila para punuan yung infrastructure natin sa internet. Pero sa ngayon, mabagal talaga lahat. Si Ams Dalangin Salvador. Sir, during lockdown, April 2 ang end of contract ko. Up until now, wala po kaming pasok. 2 years na po ako sa trabaho. Wala din po akong abiso. Ang pinapasukan namin kung may babalikan pa kami. Pero may ongoing pa pong delivery at production sa warehouse. Simula ng lockdown, hanggang ngayon wala pa rin kaming pasok. Considered floating po ba ako? May habol po ba ako? Yan ang dahilan kung ba't ako nag-present about regular jobs. Maraming manggagawa. Hindi alam kung kasama ba sila doon sa floating status. Kasi yung iba, na-endo doon sa panahon ng may COVID o na naka-lockdown. Kung 2 years ka na dyan sa kumpanya, tingnan mo kung pasok ka doon sa sinasabi ko kanina na regular. Kung regular ka kasi, yes, dapat bumalik ka after 6 months. Pero kung contractual ka naman, na legal o na tunay na mga na contractual, kunwari unang kontrato mo pa lang yan, after the end of contract, ikaw ay endo na, wala na, hindi na rin talaga. So tingnan mo, pero baka mamaya regular ka eh. Kung regular ka, dapat bigyan ka separation pay. Dave Alan, tama po ba na gawing installment ng pagbayad sa isang empleyado na reference sa loob na isang? Mali po yan. Although wala yang definite na sinasabi si Dole, pwede nating apply suppletorily yung kanyang latest, actually ngayon taon lang yun na labor advisory, na nagsasabi na yung final pay ng mga nag-resign na manggagawa, kailangan daw ibigay within 30 days nung huling pasok niya. Yung certificate of employment, 3 days pagkatapos niyang mag-request ng COE, kailangan ibigay. So ako, ang opinion ko dyan, separation pay based on retrenchment, kailangan niya ibigay within 30 days. Hindi po pwedeng installment yan. Wala pong nag-a-allow
sa batas, sa labor code o kahit anong batas na i-installment ang separation pay. At lagi po natin tatandaan, kapag ka sa usaping labor code, usaping labor, yung interpretasyon ng labor code o ng mga sirkumstansya ay laging nakakiling in favor of the employee. In favor ng manggagawa. Kung walang nakasulat, sabi ng labor code mismo, dapat yan ay i-interpret sa pabor sa manggagawa. So yun po, dapat po yan ay ibigay agad-agad at hindi installment within 30 days po. Kapag nag-resign ka ba sa kumpanya, pinagtatrabuhan, may makuha ka separation pay. Resign po, wala. Paulit-ulit po ako dyan. Ilang beses ko na yung ipinopost. Pag nag-resign po, sa batas, walang separation pay. Wala. Inuulit ko po, pag resign, walang separation pay. Dahil depende na lang yan kung mabait talaga yung employer mo o kaya sa CBA, may union kayo, may collective bargaining kayo, nakalagay kahit pag resign kayo ay merong separation pay. Pero kung walang CBA, walang union, tapos hindi mabait yung iyong kumpanya, pag nag-resign, sabi ng labor code, walang separation pay. Nenet Dimple. Hindi, tinaglang pala to. Mary Chris Faustino. Hello po, attorney. Almost 2 years kami sa work. Since March, wala na po work. Walang sinasabi sa amin kung ano update. Balita po, nag-file na daw ng bankruptcy. Alam niyo, ang bankruptcy ay isang legal proceeding sa korte. Sa regular na korte o sa regional trial court. Kung nag-file ng bankruptcy, yung inyong sinasabi nila, nag-file ng bankruptcy, tingnan ninyo sa ang korte. Kasi doon sa bankruptcy court, pwede pa rin kayong mag-file doon ng inyong mga labor claims. Kung yung separation pay, yung last pay ninyo, 13th month pay, etc., ay dapat mag-intervene kayo doon sa court case. Kung tunay ngang merong bankruptcy. Kasi minsan sinasabi lang ng karamihan yan, nag-bankrupt na kami, nag-file kami bankruptcy, pero walang nag-file. Kasi medyo mabusisi ang batas diyan sa bankruptcy. Hindi yan basta-basta, mag-file ako ng bankruptcy tapos wala na. Hindi, bubusisiin yan ng korte yung mga pinansya ng inyong kumpanya kung dapat nga ba kayong i-declare as bankrupt. Kasi maraming repercussions yan sa mga creditors, sa mga nagpautang sa kumpanya, sa taxes, sa sweldo ng empleyado. So, pero kung tunay naman na nag-file ng bankruptcy sa korte, sa regional trial court kung nasaan yung address ng kumpanya, puntahan nyo doon, tanungin nyo doon sa clerk of court doon, ma'am, meron po ba naka-file na bankruptcy case against dito ABC Corporation, for example? At kung meron, doon nyo i-file. Pwede kayo mag-intervene. Sabihin nyo sa clerk of court, mag-i-intervene po kami, paano po ba? Dahil hindi kami binayaran ng separation pay ng kumpanya na yan. Doon, ganun po ang kailangan ninyong gawin. Pero checkin nyo muna kung talagang bankruptcy. Doon, hindi. Joey Villarreal. Hindi po balabag sa privacy ng empleyado kung naka-work from home ka at gusto ng company na naka-webcam ka para nakikita nila from home. Paano naman po privacy ng mga kasama mo sa bahay? Again, dahil nga napakabago lang ng work from home na yan, iilan pa lang, hindi naman na-imagine o na-envision nung gumawa ng flexible work arrangements na department order, yung mga ganyang klaseng issue o sitwasyon. Pero ako, ang opinion ko dyan, dahil nga yung manner ng trabaho ay management prerogative. Ibig sabihin, yung management, ang prerogative niya, siya ang may say kung paano mo gagawin yung iyong trabaho, may webcam ba o wala, sa bahay ba o sa opisina, etc. So, kung sinabi ni employer may webcam dapat, ang opinion ko ay dapat meron. Paano nga naman niya mamonitor yung trabaho mo kung baka mamaya nagbabanjing-banjing ka lang dyan sa bahay. Mas maganda siguro para sa privacy, gumawa ka na lang ng kurtina. Maraming paraan, no? Maraming paraan para gawin dyan. Pwede mo lagyan ng kurtina yung likod mo, pwede kang mag-download ng Zoom na ganito para merong virtual background, etc. Pero management prerogative po yan. Kung yung manner of work, paano gagawin yung trabaho, karapatan yan ng kumpanya o ng employer ayon sa batas. Srejan Adeser. Medyo mahaba. I was terminated with just cause, but the truth is I was forced to report in our office without safety process. For COVID, I have
pending admin hearing. Because of that, hindi ako tumatanggap ng verbal advice from them. They removed my emails kahit Skype ko na form of our communication, and now they're blaming me for not complying with their calls. Pero they sent a termination via email. Then I found out hindi rin sila updated sa hulog ko sa pag-ibig. Kaya hirap ako mag-apply ng loan. Mag-4 months na po ako walang work. Please help. Hindi ko alam kung ano yung reason for just termination. For sinasabi na ng just cause. For termination, case-to-case basis po kasi yan. Depende yan doon sa ebidensya na hawak nila at doon sa mga testimonya ng mga ibang witness o mga katrabaho mo. Ako tingin ko kung tingin mo walang basihan yung mga pinresent nila sa'yo, I suppose na may nag-hearing kayo, sabi mo nag-admin hearing, at tingin mo walang basihan, hindi totoo, hindi nila kayang patunayan yung pangaparatang nila sa'yo, I suggest pumunta ka na sa NLRC at dalhin mo sa isang abogado yung mga ebidensya mo para doon ma-assess na kung talaga bang dapat ka bang masisante o hindi. So yun, kailangan mo na yung i-file. Tingin ko. Genevieve Morelos. Sana matulungan nyo kami ng mga katrabaho ko sa agency. Haba. Kasi sa agency kasi namin, almost 6 months na po kami naka-floating. March 15 pa. Dahil po sa pandemic. Then nakapasok pa po ang ilan sa amin ng 15 days ulit. Di na din po kami inallowed ni MDC, Mercury Drugstore, na mag-duty. Isa po kaming sales lady na nakikipwesto kay Mercury, consignor. Ngayon pong September 29, sinabi na po kami ng agency na terminate na lang ang contract namin na ang ilalagay nilang date is May 18. Then ang separation pay daw po namin makuha is after 3 months pa po kasi bibigyan na lang daw nila kami ng bagong project sa new contract na. If wala daw po talaga sila mabigay, tsaka nila bibigay separation pay namin. Pwede po ba yun? Sana matulungan niyo po kami. Hindi technical kayo, no? Ang floating status, sinabi ko nga kanina, 6 months lang. So, nung March 15 kayo nag-tumigil, March 15, September 15 dapat bumalik na kayo sa trabaho. Ngayon, yung medyo tinetechnical kayo doon sa 3 months, after 3 months namin ibibigay kasi kapag hindi namin kayo mahanap at trabaho. Hindi po. Pag pumatak na yung 6 months and 1 day, due and demandable na yung separation pay kapag hindi kayo naibalik sa trabaho. May option kayo, pero syempre nga, dahil nga, ihirap rin naman kasi talaga ngayon lahat maghanap ng trabaho. Sa totoo lang. 17.7% na ang unemployment rate. Ibig sabihin, out of 44 million na mga manggagawang Pilipino, 17.7% daw walang trabaho. So mahirap talaga humanap. Choice nyo po yan. Kung hihintayin niyo yung 3 months additional pa, baka sakali na kayo ay mahanapan ng trabaho ng agency, or pwede naman na rin kayong magkaso ngayon, due and demandable na yan. Sabi ko nga, magkaso na kayo ngayon sa NLRC at i-demand yung inyong separation pay. Pero syempre, hindi na kayo hahanapan ng bagong trabaho na agency nyo nun. So, kayo po ang may choice niyan. Kratos King. Ayos pangalan mo. Regular employee po ako ngayon. Nag-positive ako sa COVID tapos may med-cert na ako ngayon. Hanggang ngayon, di pa nila ako binibigyan ng work. Kailangan daw yung result sa test negative. Ang kailangan nila, ayaw daw ng med-cert. Ano po ang gagawin? Samantalang bago ako bigyan ng med-cert, rapid test lang ginawa sa akin, hindi swab test. Pero clear ako kasi nabigyan na ako ng doctor ng med-cert. Ayon po sa joint memorandum circular ng DOLE at saka DTI, I think August yan eh. Yung swab test ng mga manggagawa kung pababalikin sa trabaho, dapat po yan ay sagot ng kumpanya. So kung nire-require ni kumpanya na ikaw ay swab test muna bago pabalikin sa trabaho, tama po yun. Kasi para rin yan sa iyong kaligtasan at kaligtasan ng iyong mga katrabaho. Pero yung paggagastos sa swab test, sabi ng Joint DOLE DTI Memorandum Circular, ay gastos ng kumpanya. So siya dapat ang gumastos. Siya ang magpa-swab test sa'yo. Kung hindi, kapag wala ka pa rin trabaho, after 6 months uli, yun yung sinasabi ko lagi, 6 months, pwede ka na magkaso sa NLRC ng constructive legal dismissal.
Nicole Levine. Question about sa Article 301 about separation pay. Sabi po na hindi raw nag-a-apply Article 301 sa amin kasi hindi naman tumigil yung operation. Pero floating kami. Ano pong take nyo dito? Ayaw po magbayad ng employer separation. Ganito po. Totoo po na sa Article 301, nakalagay doon temporary suspension of business. No? Nakalagay po yan. Kumbaga yung buong kumpanya titigil temporarily ng operasyon. Pero napakadami ng kaso ng Supreme Court na yung kapag yung partial suspension lamang ng kumpanya, yung tinatawag na floating status niya, ang mag-a-apply daw ay Article 301 on temporary business operation. Wala pong duda diyan. Daan-daan ng kaso sa Supreme Court, yan ang desisyon. Walang kaduda-duda, mag-a-apply po sa inyo yung separation pay under Article 301. Kahit na dire-diretso yung operation at yung ibang mga empleyado lang ang hindi pinapapasok. So malinaw po yan ha, 100% apply po sa inyo yung Article 301 kahit na hindi yung buong kumpanya yung nagsara o temporary suspend operation. Dave Alan, attorney, tama po ba na gawing hulugan installment? Sagot ko na ata ito kanina. Hindi po pwedeng installment yung yan ang aking opinion. Kasi nga, suppletorily, meron yung labor advisory yung DOLE na 30 days lang dapat ibigay yung final pay. Tapos kapag ka may doubt sa interpretation sa labor laws, yan ay dapat i-resolve in favor of the employee. So hindi po pwedeng, walang nakalagay kahit anong batas na pwedeng i-installment ang separation pay. So hindi po pwede yan. Sumasakit na yung lalamunan ko ulit. Nakapa-isang oras na ata tayo. Last two. Pero mamimili na lang ako. Dami pa eh. Wang Jinhu. Ito mukhang Chinese PLA ito. If I already submitted, English nga if I already submitted my resignation letter effective immediately, dated August 29, 2020, can I still get my final pay, which includes my 13-month last pay and COE? Been working in the company for 5 years. Thank you for your answer. Pagpa-umin po ninyo, mag-i-English rin po muna ako. Baka mamaya hindi nakakaintindi ng Tagalog si Mr. Wang Jinhu. Diba? Ako rin ay Chinese din ako. Du ang aking apelyido. Mr. Hu, yes, you can still claim your final pay, which includes prorated 13-month pay, prorated service incentive pay, which is equivalent to 5 days per year of service, per year ng kada taon, at yung unpaid salaries mo, which means the days that you have worked during the last days in the company. So yes, actually under the Department of Order Labor Advisory, the company must give the final pay within the period of 30 days after your last day in work. With regards to the certificate of employment, as I've said earlier, from the date that you requested the COE, the company must give it within 3 days. No, so that's clear. 30 days, the final pay must be given 30 days after the last day of employment, and the COE must be given 3 days after your request. So I hope that answers you. Naubusan na akong English. Sige, next. Last two. Joey Villarreal. Ask ko lang po kung paano po ang magiging computation ng 13-month pay kung hindi ka nakapag-work na 4 months. May post po ako dito sa Batas Manggagawa page. Actually, halos lahat ng mga tinatanong ninyo nandyan yan sa page. May mga infographic ako ginawa. Pinaghihirapan ko po yan na gawan ng graphics para mas madaling basahin. Basahin po ninyo kapag may tanong kayo. I-browse niyo yung page ko. Marami dyan. Pero para masagot yung ni Joey, kung 4 months lang pinasok niyo ngayong taon, ang 13-month pay niyo prorated. For example, yung 4 na buwan na yon, yung basic pay ninyo, kumpitin niyo lahat. Narating sa 10,000 basic pay mo kada buwan.
So, 40 milyon na 4 na buwan na kinita mo ngayong taon. I-divide mo yan by 12. Yun yung iyong 13th month pay. Ganun po yan. Kaya yun ang tinatawag na prorating. Prorated yung iyong 13th month pay. So, meron. Kahit na isang buwan ka lang ang pinasok mo ngayong taon, meron pa rin pong 13th month pay. So, yung sinweldo mo lang na isang buwan, divide mo by 12. Kung 12,000 sweldo mo, sa isang buwan, basic pay, divide by 12, 1,000. So, meron ka pa rin 1,000 na 13 month pay. Sayang din yun, ha? Pang red horse din yun. Meron po. Nandiyan yan sa page ko, hanapin po ninyo yung computation. Meron pa ako nilagay itong computation example, na pag nag-maternity leave ka, etc. etc. Basahin nyo na lang po. Nandiyan po yan para po sa ating lahat. Last na lang po, no? Si Jerry De Luna. Sir, good PM po. Ako'y 17 years ng empleyado sa Jam Liner Inc. Bus company po ito at nahinto ang aming trabaho mula magkaroon ng pandemic noong March 17. Kalipas po ang 5 months, nakatanggap po ako ng sulat through text na simula October 24, ako po ay nire-retrench na nila. Babayaran sa kwentang 15 days per year. Napakalayo po sa aming CBA at huhulugan nila. Tama po ba ito? So may CBA kayo. Kung may CBA kayo, may union kayo sa Jam Liner, ibig sabihin. Kapag ka mayroong CBA, yan ang dapat masunod. Ang sabi nga ng batas, yung CBA daw is the law between the parties. Siya yung batas na umiiral sa pagitan ng union o ng manggagawa at ng kumpanya. Kapag ka yan ay hindi nasunod, yan po ay pwedeng kasuhan sa NLRC. Kung ang nakalagay sa inyong CBA ay mas mataas kaysa doon sa ino-offer ng JAM, mali po yan. Kaya pwede po kayong magkaso. Pero I suggest that you go to your union representative. Pumunta po kayo sa representante ng union ninyo, sa presidente, sa mga officers, shop steward, etc. At doon kayo sabay-sabay magreklamo nung kayong mga empleyadong nire-retrench. Kaya nga may union eh. Dapat yung union ay pinagtatanggol ang karapatan at interes ninyong mga empleyado, mga miyembro. Kaya nga kinakaltasan kayo ng union dues, di ba? Kasi para yan, pang bayad sa abogado, operasyon ng union. Para lahat sa kapakanan ng miyembro. Yun po yan. So pumunta kayo sa yung union officers para kayo ay matulungan. Sama-sama kayong magkaso kung yan ay nilalabag ng employer ng Jam Liner yung inyong CBA. So yun po, maraming salamat po ulit. Huwag pong kalimutan i-like, i-share itong ating live feed at yung ating mga ibang posts para lang po makatulong rin tayo sa kahit kaalaman man lang maibigay natin sa ating mga kamanggagawa. Yun lang po ang aking hinihiling. Alam niyo po, lahat ng ginagawa ko dito wala namang bayad. No? Hinihiling ko lang sa inyo, sana maipakalat natin yung ating page para lang mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng kaalaman. Kasi ang karamihan ng punot dulo ng pagsasamantala sa mga manggagawa ngayon dahil isa dito ay yung kawalan ng kaalaman o ignorante sa batas. So sana po matulungan niyo ako sa advocacy ako. Like, share, mag-comment na rin kayo sa mga post at mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating Batas Manggagawa Live.